Tignan niyo po ang mga naging komento ng netizens dyan sa hearing ninyo. Hindi po pwede naghaharing uri. Hindi po pwede na ipapakita ang paglabis sa kapangyarihan. Hindi po pwede na pati background ng mga abogado sinasalsal nyo. Ano ba ho talaga ang gusto ninyong malaban sa investigasyon? Kung ang gusto ninyo, ang pinag-aaralan nyo ay yung pag-revoke ng prangkisa, kapangyarihan nyo po yan. Pero kinakailangan, sumapi ang Senado dahil dalawa naman pong kapulungan ng ating Kongreso. Ano po ang intensyon ng legislative inquiry? Dahil kung yan po ay takutin at supilin ng SMNI, that is patently unconstitutional. Hindi po ako nagsabi niyan. Korte Suprema, Chavez versus Gonzales. Wala po tayong personal opinion dito dahil lahat ng sinasabi natin, desisyon na ng Korte Suprema at yan naman pong maganda sa isang demokrasya. Kung sa tingin nyo makapangyarihan kayo, ang kapangyarihan nyo meron pong limitasyon. Yan po'y nanggagaling sa saligang batas, lalong-lalo na yung Bill of Rights. Yang Bill of Rights, yan po'y garantiya na kahit anong mangyari, hindi po pwedeng mapagkait sa taong bayan mga karapatan na yan. Kaya mga kababayan, nakakabahala po ang mga pangyayari. Sumuporta po ako sa unit team kay Presidente Bongbong Marcos at kay Inday Sara Duterte dahil ako'y naniniwala na ang Bongbong Marcos po, ang ating Presidente, ang kanyang misyon, baguhin ang imahe ng pangalang Marcos. Alam po niya na nadungisan ang pangalan ng kanilang pamilya dahil sa kasaysayan. At sigurado po ako na humingi siya ng pangalawang pagkakataon para maituwid sa kasaysayan ang lugar ng pangalang Marcos. Pero kung kayong mga di umano'y kakampi ng presidente, kayo pa ang nagbabalik ng panahon ng martial law, hindi po mangyayari yan. Pero ako po, patuloy ang paniwala ko na ang Presidente Marcos nais niyang maituwid, nais niyang malinis, nais niyang magkaroon ng isang posisyon sa kasaysayan ang pamilyang Marcos na maaalala bilang minahal ng bansang Pilipinas. At ang ginagawa ninyo po, yan ay taliwas sa nais makamit ng ating presidente. Tama po magpalakas sa speaker. Lalong-lalo na hindi pa aprobado ang budget bill. Pero ang speaker po naging speaker dahil inendurso naman ng presidente. Tignan ninyo kung ang inyong ginagawa ay nakakabuti para sa presidente. At habang kayo po'y nanunupil ng karapatan, maaalala ng tao nung minsan meron din kapangalan na Marcos na sinupil din ang karapatan pantao ng napakarami. Isipin niyo po, ito ba ay pabor or masama para kay presidente? Pero kung pagbabatayan po natin ang reaksyon ng mga netizens dyan sa napanood na hearing sa Kongreso, hindi po yan nakabuti kay presidente na para bagang bumabalik tayo sa panahon ng martial law.